Isang mapagpalang araw po mga kaibigan at mga kapatid. At patuloy po tayo sa ating pagtalakay sa kanyang mga salita na first things first. At ito po ay makikita sa Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34 sa ating pong babasahin at sa ating pong pagtalakay. Ganito po ang sinasabi ng mga talata. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinakakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Tayo po ay sandali munang manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito, maging sa iyong mga salita na amin nga pong tatalakayin. Samahan niyo nga po kami at hinihiling ko nga po ang inyong banal na espiritu na siyang malayang kumilos sa aming mga puso't buhay at patuloy nga po namin kayong makilala pa at madama sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong kabutihan. Ito nga po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ito yung ating tinalakay noong nakaraan. Why should we put God first? Bakit nga ba natin kailangang unahin o maging priority ang ating Panginoon? At ang sinasabi nung nakaraan sa ating pong pagtalakay, because God is bigger than our fears. At ngayon naman, sa ating pong pagpapatuloy, ay ito yung ating pinakakaisipan, because God is richer than our needs. Mas mayaman ang Panginoon, mas malaki ang Panginoon kaysa sa ating mga pangangailangan. Lahat tayo ay may mga pangangailangan sa buhay na ito. Pero tandaan natin, mas malaki o mas mayaman ang Panginoon kaysa sa lahat ng ating mga pangangailangan. At ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin palaging unahin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga kung ating papansinin ang talatang ito sa Philippians 4:19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Hindi ba't napakagandang talata na kayang isupply o kayang ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanyang masaganang kayamanan sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga nung talata nating binasa pa kanina, Matthew 6:33. Ito'y familiar na talata. "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Hindi po ba't napakaganda? Unahin natin ang Panginoon ng higit sa lahat at ang kanyang pangako at ang lahat ng ating mga pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob o ibibigay sa bawat isa sa atin. Ano nga ba ito sa ating pong pagtalakay? Tingnan po natin ang tatlong bagay. Ang una,
Yung sinasabi dyan, learn from the birds of the air. Tingnan daw natin, matuto daw tayo sa mga ibon sa himpapawid. Kung ating papansinin yung mga drawing na ito sa mga na makikita natin, yung mga maliliit na nilalang katulad nga ng mga ibon na nakikita natin sa ating paligid. Ipinapahayag ngayon dito na ito yung ginamit na illustration ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo. Ang sabi niya doon sa verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Tignan natin at matuto tayo sa mga ibon na ito. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Napakaganda no? Kung yung mga ibon na ito na maliliit na nilalang ng ating Panginoon ay nakukuha niyang pahalagahan katulad ng pagkakaloob ng kanilang makakain. At ang sinasabi ng Panginoon, higit kayong mas mahalaga kaysa sa mga ibon na iyan. Kung nakuhang pakainin ng ating Panginoong Diyos ang mga ibon, how much more ang bawat isa sa atin? Mayroon akong isang paliwanag na nabasa at gusto kong i-share sa inyo. Ganito ang kanyang sinasabi. They do not worry. Tandaan natin, ang mga ibon ay hindi nag-aalala. Wala silang worry. Tayo lang daw yung nag-aalala. Not worrying does not mean we will not work. Maganda, di ba? Una, ang mga ibon ay hindi nag-worry. Pangalawa, makikita natin na yung salitang not worrying ay hindi nangangahulugan we will not work. Minsan kasi kapag sinabi natin, huwag kang mag-worry, ang ibig bang sabihin ay hindi ka nagagawa o hindi ka na magtatrabaho. Mga kapatid, maliwanag na hindi po ganun ang ibig sabihin ng huwag tayong mag-worry. Pansinin po natin ang paliwanag na ito. Birds are not lazy. Hindi po sila mga tamad. Actually, kahit sa Bible, kung atin pong titignan, bawal ang tamad. At tinuturuan tayong maging masipag. They get up early in the morning to work. Napansin po ba nyo? Tulog pa tayo, ang mga ibon ay gising na. Ipinapakita ngayon dito na yun, sila ay masipag. Then God provides for their catch. Na hindi naman inilalagay ng Panginoon yung pagkain sa kanilang mga bibig. Ngunit sila ay naghahanap at ang Panginoon ang nagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan. If God does not forget a single bird, which is apparently cheap, sa Luke chapter 12 verse 6 and 7, kung babasahin natin yan, ay mumurahin lang naman yung mga ibon na ito. Ipinagbibili lang sila sa mababang halaga. Pero mapapansin natin na sila ay pinapahalagahan ng ating amang nasa langit. Will not also take care of us who are more precious? Hindi ba't ang sinasabing lang ng paliwanag na ito, katulad na rin ng mababasa natin sa mga talata, kung yung mga maliliit na ibon na ito ay nakuhang pakainin ng ating Panginoong Diyos, how much more ang bawat isa sa atin ng mga tao na tayo ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Kaya nga kung yung mga ibon ay napakain ng ating Panginoong Diyos, higit niya tayong ipagkakaloob yung ating mga pangangailangan. Kaya nga dito, stop worrying. God will take care of us because we are His children. Kaya nga, wag na tayong mabalisa. Bagkus makita natin ang mga ibon na ito, matuto tayo sa mga halimbawang ito na maging masipag din tayo dahil tayo'y maahal ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos, tiyak na hindi niya rin tayo pababayaan. Bagkus ipoprovide niya ang ating mga pangangailangan. Ito po yung makikita natin na unang halimbawa. Pangalawa, ang halimbawa na ginamit ng ating Panginoon. Look at the flowers in the field. Makikita natin ang mga magagandang larawan na ito, yung sunflower, kung tawagin nila, hindi ba't napakagandang mga bulaklak na nakikita natin, at yung mga tulips o kaya naman marami pang mga rosas at iba't iba pang mga uri ng mga magagandang bulaklak, iba't ibang uri ng mga kulay. Tingnan daw natin ang mga bulaklak na ito sa bukirin. Ano nga ba ang sinasabi ng talata? Pansinin po natin yung talata, verse 28 hanggang 30. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit?
Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Napansin po ba nyo, hindi nila pinoproblema yung kanilang kulay na ang Panginoon ang nagkakaloob nun. Tapos verse 29, ngunit sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon, mamaya babalikan ko yan si Solomon. Sino nga ba itong si Solomon? Sa kanyang karangyaan o sa kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Napansin po ba nyo kung ano ang ginagawa natin sa mga damo o kaya sa mga bulaklak? Pinipitas-pitas lang natin, tapos kinabukasan ito'y nasusunog o sinusunog, and then nakukuha pang damitan ng ating Panginoon ng magagandang mga kulay kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Hindi po ba't napakagandang muling paalaala sa atin ng ating Panginoon? Kaya nga kung atin pong papansinin dyan, God takes care of them. Ang Panginoong Diyos din naman ang nag-aalaga at nag-iingat sa kanila. Even Solomon was rich. Yung sinabi ko nga kanina, si Solomon ay isa pang karakter sa Bible na ginamit ng halimbawa ng ating Panginoon na sa kanyang karangyaan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang kasikatan, the flowers are dressed better than them. Ipinapakita ngayon dito na mas maganda pa rin yung kulay ng mga bulaklak na yon kaysa sa kabila ng kayamanan ni Solomon na hindi siya nakapagdamit ng singganda ng mga bulaklak na yon. Katulad na rin ng sinabi ng talata, if God clothes these flowers who are here today and gone tomorrow, na kung saan ang mga bulaklak naman minsan pinipitas natin tapos itinatapon na lamang para sa atin baliwala. At ang sinasabi niya, will He not much more clothe us? Hindi ba pwede rin naman niyang ipagkaloob ang ating pananamit? Kung kanina yung ibon may kinalaman sa ating pagkain, meron na ba sa atin o sa inyo ang talagang gutom na wala nang makain? Wala naman pong ganun, di ba? Ipinapakita, tayo nga yung napapanisan ng mga pagkain. Yung pangalawang halimbawa, mayroon ba sa inyo katulad ng bulaklak na dinadamitan ng Panginoon at tayo ay nagsasabi na wala na talaga akong maisuot? Wala naman po sa atin ng ganun eh. Ang dami nating damit, yung iba ay nakalimutan na natin at ayaw lang natin isuot. Pero kung sasabihin natin na wala na tayong damit at wala na tayong maisuot, napakarami nating mga damit. Ipinapakita ngayon dito na ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga, remember, God did not spare His only begotten Son, but gave Him up for us. Why will you not trust Him for other things in your life? Ito yung sinasabi ng talata na nakuha ngang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Bakit hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan na siya rin naman ang magbibigay ng ating mga pangangailangan para tayo ay mabuhay? Ito yung sinasabi sa talata sa Romans chapter 8 verse 32. Pwede po ba nating basahin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ang ibig lamang pong sabihin niya, kung nakuhang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, yung pinakamahalaga sa kanya yung kanyang sarili, how much more yung mga maliliit na bagay ang hindi ba niya kayang ibigay para sa atin? Mga kapatid, kayang-kayang ibigay ng Panginoon ang ating mga pangangailangan yan. Tandaan natin yung point natin, God is richer than our needs. Ano man yung ating pangangailangan, ang isinasabi dyan, mas mayaman ang ating Panginoong Diyos. Ituloy po natin sa ating pong pag-aaral, yung pangatlong point natin, lean to our Heavenly Father. Ang ibig sabihin, dumepende tayo sa ating Amang nasa langit. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito?
pansinin po natin yung naka-underline na salita. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Napakaganda, di ba? Dahil mayroon tayong Amang nasa langit na nakakaalam. Actually, sa mga talata rin ito, sa Matthew, ang sinasabi diyan, bago pa lang nating hingin yung ating pangangailangan, ay alam na ng Panginoon kung ano yung mga bagay na iyon. Hindi ba't napakabuti dahil mayroon tayong Amang nasa langit, na ang Ama nating nasa langit ay mapagmahal at hindi niya tayo kailanman pababayaan. Ang kailangan lang natin ay dumepende at lubos na magtiwala sa Kanya, katulad ng sinasabi ng mga talatang ito. Kaya nga kung ating pong titignan sa Philippians 4:19, ito yung binasa ko rin kanina, and my God, ito yung ating Heavenly Father, and my God will supply all your needs. Tandaan natin needs, hindi wants, hindi greeds. Yung sinasabi nila na greeds, hindi po ganun, yung kasakiman, hindi po ganun o yung sinasabi nilang nagiging gahaman tayo, hindi yung mga bagay na yun. And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ayon sa kanyang kayamanang hindi nauubos, na ito ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakayaman ng ating Amang nasa langit. Siya ang may-ari ng lahat at kayang-kaya niyang ipuprovide ang ating mga pangangailangan. Kaya nga ang hamon sa atin, magtiwala tayo sa Kanya at palagi nating unahin ang ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Sabi nga niya dito, why not worry? Dahil pagdating sa pangangailangan, talagang ang tao ay nag-worry, nag-aalala, palagi nating iniisip. Hindi ba't yun ang dahilan kung bakit tayo nag-aalala, palagi nating iniisip yung pangangailangan, yung problema? Bakit yung ating isip ay hindi natin ibaling sa ating Panginoong Diyos? At ang sinasabi niya dito, because we have our loving Heavenly Father who will take care of us. Mayroon tayong Amang nasa langit na siya talaga ang nagmamalasakit at nangangalaga sa atin. Kabahan tayo kung hindi ang ating Amang nasa langit ang ating Diyos ng ating buhay. Pero kung ang ating Amang nasa langit ang ating Diyos ng ating buhay, siya na nga ang nangako na hindi tayo dapat mabalisa. Kaya nga sabi pa ng talata sa unang Pedro o 1 Peter 5:7 sa New Living Translation, give all your worries and cares to God, sa ating Heavenly Father, for He cares about you. Napakaganda, no? Yung salitang give, ito daw yung salitang surrender. Ipagkatiwala natin, ilagak natin yung ating mga alalahanin. Give or surrender all our worries to God, to our Heavenly Father. Bakit? For He cares about you. Nagmamalasakit siya sa iyo. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Sa atin na mga magulang, di bali tayo yung magutom, wag lang magutom yung ating anak. Alam nating lahat yan sa mga magulang, sa mga tatay, sa mga nanay. Tayo yung nahuhuli. Basta ang mahalaga, yung ating mga anak ay pagkakaloob natin ang kanilang mga pangangailangan. Ganun na ganun ang higit na pagmamahal ng ating Diyos na nasa langit din naman. Kaya nga dito, ang isa pang paliwanag, faith is the key to overcome the problem of worry. Ang pinaka paraan upang mapagtagumpayan natin yung pag-worry ay yung faith o pananampalataya, pananalig natin sa Diyos. Worry and faith cannot go together. Hindi daw pwedeng magsama ang pananampalataya at yung pag-aalala. We must trust God that He will provide our needs. Ang kailangan lang talaga natin gawin ay ang magtiwala ng lubusan sa ating Panginoong Diyos na siya nga talaga ang tunay na makakapagkaloob ng ating pangangailangan. Meron pa nga akong isang napakagandang nabasa dyan na ang tunay nating kailangan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi ba't napakaganda? Dahil kung nasa atin na ang ating Panginoong Diyos, ano pa ba ang mga bagay na nakakailanganin mo o hihingin mo dahil ang Panginoon naman ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. But unless we truly know the Lord, it is hard to put
our faith in Him. Kaya nga ang susing salita dito na talagang makilala talaga natin ang Panginoon. Dahil kung hindi mo nga kilala ang Panginoon ng lubusan, paano ka nga ba talaga magtitiwala sa Kanya? Pananampalataya upang makilala natin siya, at habang nakikilala natin siya, ay pwede nating patuloy na maipagkakaloob ang ating lubos na pagdepende sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, yung talata natin, basahin nga po natin, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Ano daw po yung sinasabi? Unahin natin siya ng higit sa lahat. Put God first. Gawin natin siyang priority sa lahat ng aspeto ng ating buhay, at ang pangako ng Panginoon, "And all these things will be added unto you." Yung iba, ang iba ganito mag-isip "Lord, ibigay niyo muna yung aking pangangailangan saka kita unahin." Mga kapatid, wag nating baliktarin. Ang sinasabi ng talata, unahin natin siya at siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan. Hindi yung, "Lord, yung pangangailangan ko muna saka kita uunahin." Hindi po ganun, mga kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoon ay pwede po nating panghawakan. Kaya nga, ang ating point ng pag-aaral ngayon, because God is richer than our needs. Kung bakit kailangan natin siyang unahin. At ang sinasabi nga sa ating pong pagwawakas, put God first. Seek His will above everything else. Mga kapatid, ito po yung priority natin. Unahin natin siya ng higit sa lahat ng bagay. At ang sinasabi nga po niya dyan, seek the giver and the gift will follow. Unahin natin yung source, at ito ang ating Panginoong Diyos. At ang lahat ng ating pangangailangan ay pawang ipagkakaloob niya sa atin. Sana natutunan po natin ito na palagi nating unahin ang ating Panginoong Diyos. Katulad ng ating point ng pag-aaral, at next week, Lord willing na naman, itutuloy natin ito. Ano pa nga ba ang mga dahilan kung bakit kailangan nating gawing priority ang ating Panginoong Diyos? Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga salitang ito. Pagpalain niyo nga po ito sa aming mga puso't buhay. At patuloy nga po namin kayong pahalagahan. Matuto nga po kami sa iyong mga salita. Katulad nga po ng mga lesson na pwede naming matutunan sa mga ibon. Yung pagtingin namin sa mga bulaklak sa aming paligid, at higit sa lahat, mayroon kaming amang nasa langit na nagmamahal sa amin at tunay nga pong kumakalinga sa amin. Salamat po dahil kayo nga po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, at kayo rin po ang nangako na ito nga po ay pawang ipagkakaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Sa aking mga kapatid, hipuin nyo nga po kami at patuloy nga po kaming matuto na unahin ka ng higit nga po sa lahat. Ito nga po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. God bless you all po.